Ang expressway nagmisto lang EDSA na. Ganito kadami namang sasakyan na dumadaan dito. Ito yung mga umiiwas sa mga ibang major roads sa Metro Manila. Alamin din natin yung EDSA kung kumunti na ba yung mga sasakyan na dumadaan doon. So nandito na tayo sa Quezon Avenue. At ngayon kabay mag-update tayo ng expressway. Marami nagtatanong kung kamusta na daw. Wala na bang dumadaan dito kasi alam niyo yung presyo nito kabayan, parang kunyata 200 plus one way, 200 plus from north to south. Yun. So ang expressway na to ay nakakatulong sa pag-decongest ng EDSA at saka C5. So after dito, daanan natin yung EDSA. Tingnan natin kung gaano kadami mga sasakyan na bawasan doon. So kung makikita mo dito sa itaas kabayan, no, daming sasakyan dumadaan, no? Ito yung mga umiiwas sa mga ibang major roads dito sa Metro Manila. So from Quezon Avenue, meron na on-ramp dito, Skyway Stage 3. So dire-diretso na yung papuntang SLEX. So itong expressway na pipicture natin ngayon, doon malapit sa Pandacan, Manila. At kung mapapansin nyo kabay na unting-unting dumadami na rin yung mga on and off ramps dito sa part ng Skyway Stage 3. Ito ay para mas maraming sasakyan na pwedeng magpilian sa pagbaba at saka pag-akyat nila. So kasama din sa pipicture natin itong ilalim ng expressway. Kita mo to, nilagyan na siya ng metal fence. Yan ay para hindi siya tapunan ng basura, gawing bahayan. At nakakalungkot lang yung ibang part ng expressway dito, itong emergency bay, nagmisto lang parkingan na. Tapos ito, yung mga poste nasusunog dahil dyan sinusunog yung mga tanso. Yan, kitang-kita yung itim mo. So mostly dito sa GR Araneta, may kita mo talaga na ginagawa siyang Ang expressway na to ay 18 kilometers na magsisimula doon sa Balintawak hanggang dito sa May Buendia ng Makati. Yun nga, itong project na to ay magkoconnect yung South Luzon Expressway at itong North Luzon Expressway. So, ma-decongestion traffic sa Metro Manila, EDSA, and Central part ng Metro Manila. Yan. So, ito yung mga ilalim dito. Wala pang mga ads yung mga poste, no? Yan, no? Lalo sa nakahilera na. So, approaching tayo dito sa SM Santa Mesa. So, nandito na tayo sa may intersection. Yan, grabe yung kan. Hindi lang pati mga kan pala, parkingan, ginagawa na siyang basura, no? Kaya paminsan pag dumanga dito, maamoy na kan na siya abaho. Dahil sa mga napupulok na basura na napabayaan na lang dyan. Yan, hindi tatagal dito. Sa ano kaya magiging itsura nito, no? Ilang taon pa lang nung nabuksan ito sa publiko. Pero grabe na yung mga nakikita natin. May ginagawa nga dito sa ilalim ng LRT. Sa Santa Mesa. So 2021 nung unang binuksan sa publiko itong Skyway Stage 3. Tapos na-enjoy nila dito yung free na toll. Tapos ang Skyway Stage 3 ito ay important part ng EDSA Decongestion Project. So maraming mga ibang projects dito na ginagawang EDSA Decongestion. Tapos mahigit 50,000 vehicles ang expect mabawasan dun sa EDSA and C5 at dito dadaan. So ito ay 18 km elevated expressway magsisimula sa Buendia, Makati to North Luzon Expressway in Balintawak, Quezon.
So, ang travel time dito, na dati abutin ka na mahigit 2 hours. Ngayon ay mahigit 30 minutes na lang. Tingnan mo naman gano'ng kadami na yung mga sasakyan na dumadaan dyan. Parang parang normal road na lang siya. At yung mga panibagong on and off ramps dito na marami pang ginagawa, yun ay para mas makatulong na hindi na kayo baba sa malayo. Tapos dito sa Pasig River naman, napabalitaan nyo yung Pasig River Expressway from R10 papuntang C6 naman. So parang ganito yung magiging itsura niya pag natuloy yung Parex project, no? So lang siya, parang nasa gilid lang ng Pasig River dadaan yun. Yan, tingnan mo dito kahit mapa north or mapa south ang dami. Yan, tapos yan, kasama ito yung mga close van. Meron din mga bus dito na dumadaan. So ito po yung double decker ng expressway. So naka-ready na rin pala yung pagdugtong ng NLEX SX connector dito sa Skyway Stage 3, dito sa Pandakan portion. Di ba? Ang ganda tingnan kapag ganitong sunod yung mga sasakyan na dumadaan na talaga tinatangkilik. So may higit 200 plus yung babayarang toll dito. For example, galing ka sa north papuntang SLEX. So hindi pa nadadaan dun sa ilalim ng Quirino Avenue, sa GR Neta, dito na tuloy-tuloy. Nandito na tayo sa EDSA southbound. So dito sa EDSA magkakaroon din ito ng rehabilitation works. So alam nyo ito, mga lubak-lubak din sa kalsada tulad nito, parang ginawa na siya ng band-aid solution. So kanyan, asphalt yusin para mas maging smooth yung daloy ng mga sasakyan. So alam nyo itong EDSA Kabayan, talagang bugbog talaga itong kalsada kasi daming mga sasakyan dumadaan yan araw-araw. Siguro nakakapahinga lang itong kalsada kapag may holiday. So expect ng traffic, lalo na pa nagsimula ito kasi parang nire-ready nila ito para sa Asian Summit next year. So sa mga dumadaan pala dito malapit sa SM Mega Mall, good news dahil hindi na mala-mountain yung pag-akyat yun dito dahil magkakaroon na ng panibagong footbridge. Simula dyan sa Ortigas Passway Station, dediretso ng SM Mega Mall. So may kita mo dito, meron nang nakalagay ng barcode dyan. Dati kasi, akit ka pa dito sa Ortigas MRT Station. So parang umakit ka nga sa bundok. Ito, hindi para siya yan, pero grabe yung mga motorista ngayon. Daming dumadaan. Pero so far, marami pa rin mga sasakyan na dumadaan dito sa EDSA. Yung mga papuntang Pasay, papuntang Makati, papuntang southbound din. Mas maganda dito pag dumaan ka EDSA, mag-commute na lang na, mas makakatipid ka pa. So may kita mo ito yung Ortigas Station. Ito nakabakod yan na yan. Hinahanda na. O yan, sisimula na nga.